27 anyos ka na, di ba? 20 anyos lang. May asawa at anak, di ba? Mag-isa lang ako sa buhay. Mahilig ka sa curry. Mahilig po ako sa ramen. Grabe naman yung si Santa Dodoria. Wala man lang tumama ni Isa eh. Imposible naman may asawa at anak na agad ang ganyang kabatang idol. Kahit ako tingin pa lang masasabi ko na eh. Okay lang kaya kung i-ere pa rin natin yun? Okay lang yun, no? Wala namang magagalit sa isang lokal na programang kagaya nito eh. Ma'am, kayo si Santa Dodoria, hindi ba? Napanood kita sa TV nung isang araw. Matanong ko lang, ma'am, totoo ba na may psychic powers kayo? Dito na lang. Bababa na ako. Ah! Teka, hindi ko naman tinanong yan para insultuhin kayo, ma'am. Gusto ko lang ipakita nyo sa akin Kung kung ayaw totoo mo nga. mamatay, bilisan mo. Umalis ka na. Hoy, hoy. Ang akala ko nag-uwi ka na naman ng walang kwentang lalaki. Hindi naman tao to eh. Ay, puro sakit ng ulo na lang talaga ang inuuwi ng apo ko to. Kukulubot ang balat ko na dahil sa stress na to eh. Bilis na. Sumugod ka na. Grabe, ang bilis mo naman. Pero gumulo nga siya gaya ng inasawa ko. Sabi na nga, piiputan niya ako para hindi ko siya makita. O ayan, nasa loob ka na ngayon ng patibong na nilatag ko kanina pa. Kapag lumagpas ka sa linyang yan, mamamatay ka. Espiritual na harang kasi ang bilog na yan. Kapag nagbaon ka ng pangondang pa ako sa loob ng bilog, magiging barrier o boundary ang loob ng bilog na yan. Pero kapag sa labas ka nagbaon, yung nasa labas ng bilog ang magiging barrier. Alam mo kaya hindi mo ako mahawak-hawakan kanina. Kasi nga protektado ako ng ginawa kong barrier lang sa'yo. Maghintay ka lang, papatayin at kakainin din kita. Huwag mo isipin na makukulong ako sa bilog na ito magpakailanman. Wala naman akong balak na ikulong ka magpakailanman. Dito pa lang dapat hipsin na kita. Ano na? Sige na! Lumabang ka! Lumalagpas ka na sa iya! Anong problema? Hindi mo na magamit ngayon yung pinagmamalaki mong bilis dyan, ano? Humanda ka sa akin, burang ka! Ang lakas ng loob ng gurang na tawaging gurang ang isa pang gurang. Kakapikong ka na. Kapag sinunog mo ako, masusunog din ang binatang isinumpa at sinabihan ko. Patay sa akin lahat ng basurang manlolokong lalaki na umaaligid sa apo. Kahit tao pa sila. Babay na. Matandang gurang!
nakauwi na pala kayo. Huwag kang maingay dyan. Kitang nanonood ako ng bakatono dito eh. Maiba ako ng usapan. May bagay pala akong kailangan sabihin sa inyo. Nagpunta ka sa haunted place, no? Nagpunta. Pero hindi po ako. Yung kaibigan ko lang. At bakit? Ano pong bakit? Napag-usapan lang. Tapos bigla na lang pong nangyari. Pambansang kayamanan talaga ng Japan ang bakatono. Ano ba? Nakikinig ba kayo sa akin? Siya nga pala, may nakita ba kayong binata dito? Manganib ang buhay niya kapag wala ako sa tabi niya eh. Yung masamang espiritu ba? Binura ko na. Ha? Anong klase masamang espiritu? May suot mo siyang salamin? Hoy, hoy. Akala ko ba di ka naniniwala sa mga espiritu o multo? Isa pa, pekeng espiritista lang naman ako eh. Hanggang kailan ba kayo magtatampo? Gurang ka talaga. Baka may mangyari talagang masama, kaya sagutin niyo na lang ako ng matino. Tumigil ka nga. Huwag kang masyadong magpapaniwala. Walang masasamang espiritu at manluloko lang naman ako. Lola, Hmm? patawarin niyo ako. Inaamin ko nagkamali nga ako. Please, sabihin niyo na. Ano nangyari sa masamang espiritu? Pumunta ka dun sa shrine. Patandang gurang! Hindi kita mapapatawad kapag may nangyari kay Ocaron! Ayoko lang kasing kalagpasin yung pagkakataon. Mahilig lang talaga siya sa mga kababalaghan at gusto lang niya na magkaroon ng mga kaibigan. Kasalanan ko to. Pinilit ko kasi siyang pumunta sa ganong klaseng lugar. Sorry, Ocaron! Ocaron! Hmm? Miss Ayase, mabuti na lang! Nagalala ko, akala ko kasi talaga napatay na kita. Ha? Teka, Miss Ayase! Miss Ayase! Eh, bakit ka pa naman palang labo eh? Ano? Bakit nagagalit ka? Pues pasensya ka na lang at buhay pa ako! Nakakainis naman to. Ikaw bata ka, kailan ka pa natutong makipagkaibigan sa mga halimaw? Ha? Pagulat ka naman! Hindi lalabas ang sumpa hanggat nandyan siya sa loob. Pero isang hakbang lang niya palabas, babalik agad siya sa pagiging halimaw. Eh, bakit sabi mo kanina binura mo na siya? Sinungaling ko talaga. Mukhang hindi ka talaga mapakali kanina. Mga ganitong totoy pala ang tipo mo, ha? Hindi ah! Eh kasi, kinuha ni Turbo Lola yung ano niya sa babae. At sabi sa akin ni Turbo Lola, hindi daw maaalis ang sumpa hanggat hindi na ibabalik yun sa kanya. Kasalanan ko rin naman kaya nangyari to sa kanya kaya syempre gusto kong gumawa ng paraan para makatulong. Talaga? Eh di gusto mo nga siya. Sa akin hindi! At meron pa pala. Kaya ko na rin gumamit ng psychic powers ngayon. Ano bang sinasabi mo dyan? Nagpunta kasi ako sa lugar na may UFO daw. Ang daming nangyari doon tapos nagising ang kapangyarihan ko. Pero wala naman talagang mga UFO, no? Oo, di ba? Ganyan din lang reaction ko kahapon tungkol sa mga alien eh. Pero ang punto, totoong kaya ko na gumamit ng psychic powers. At kapag hindi ko pinigilan ng sumpa kay Ocaron gamit yun, magwawala siya. Naniniwala naman ako na may psychic powers nga talaga. Ano bang basihan mo sa paniniwalaan mo at hindi? Pero teka, si Turbo Lola baka mo? Malaking problema talaga yung kinasangkutan niya. Noong araw, 100 kph Lola ang tawag sa kanya. Yokay siya ng makabagong panahon na naghasik ng lagim sa buong bansa. Tapos narinig ko na lang na ang mailap na yon. Medyo matagal na panahon na rin palang namamahay doon sa tunnel na yon. Minsan na nga rin akong nagpunta doon para tingnan ang sitwasyon. Sobrang nakakakilabot. Sa lakas ng enerhiyang nandun, di ang lumapit sa tunnel, hindi ko na nagawa pa. Alam mo ba yung earthbound spirits? Mga espiritu na hindi makatawid dahil nakatali sila sa malakas na koneksyon nila sa isang lugar. Sila yung tipo na pinakamalakas kapag nasa loob sila ng teritoryo nila. Walang espiritista ang maglalakas loob na labanan sila sa baluarte nila. At sa tunnel na yon, may nakatirang earthbound spirit. Naiintindihan mo ba kung anong sinasabi ko? Si Turbo Lola at ang earthbound spirit nagsanib para maging isa. Huwag mo na siyang tangkaing labanan. Hindi ko gusto mawala sa akin ang pinakamamahal kong apo. Isa pa, hindi naman ikaw ang direktang naapektuhan sa nangyari. Kalimutan mo na ang binatang yan. Oh. Mamuhay ka na lang ng normal. Ano kayang gagawin ng mahal kong si Ken kung siyang nasa ganitong klase ng sitwasyon? Kapag hindi ko alam ang gagawin ko, yun ang iniisip ko. Ni minsan hindi pa ako nagsisi sa ganong paraan. At si Ken, 100% akong sigurado na tutulong sa ganito! Kaya naman ganun din ang gagawin ko! Teka, yung tinutukoy mong Ken. Sabi na nga ba, crush mo talaga ang binatang yan eh. Ka dyan! Hindi naman siya tinutukoy ko eh!
Oy, nagtatapat na siya sa'yo. Anong pakiramdam, ha? Hindi ka siyang tinutukoy ko! Yung artistang si Ken, okay? Sige na nga, kung buo na ang loob mong gawin yan. Makipaghabol lang kayo kay Turbo Lola. Huh? Sobrang taas ng kumpiyansa ng halimaw na yon sa bilis niya sa pagtakbo. Sa konting paghamon lang, siguradong kakasaagad siya sa laban. Ito ngayon ang problema nyo. Ang Sono City ang teritoryo ng Earthbound Spirit. Paalisin niyo siya sa teritoryo nang hindi kayo naaabutan. Huwag kayong magpapahuli. Kung maaalis niyo siya sa teritoryo niya, hihina ang kapangyarihan niya at dahil doon magagawa niyo na siyang talunin. Hindi pwede. Kita mo to mga binti ko? Imposible namang manalo ako sa habulan laban kay Turbo Lola. Imbis na yun ang gawin namin, hindi ba pwede gumawa ka na lang ng barrier para ipanlaban? Maglagay tayo ng ganun sa tunnel. Hindi yan pwedeng gamitin doon. At saka hindi ko rin kayo matutulungan. Ha? At bakit hindi? Humihiram lang kasi ng kapangyarihan mula sa mga anitong namamalagi sa lupaing ito ang barrier spells ko. Sa oras na umalis tayo sa Kamigawa City, hindi ko na magagamit ang kapangyarihan. Pati pala tayo may teritoryo din, ha? Ang bawat lugar may kanya-kanya nakakasakop na anito. Depende na lang kung may home court advantage pa o wala ang laban. Ganun pa man, ito lang ang paraan para matalo mo si Turbo Lola. Kung magsasanay ka ngayon, baka sakaling maungusan mo siya sa takbuhan. Seryoso ka ba talaga, ha? Kahit anong training ang gawin ko, ni hindi nga ako makasali-sali sa mga contest ng track and field. Hindi ikaw, no? Huh? Kundi siya. Ay, oo nga. Sa wakas, isasali niyo na rin ba ako sa usapan? Sorry, nakalimutan kita. Pero wala namang stamina si Oka ron eh. Walang-wala talaga. Tapos kailangan tuloy-tuloy din ako sa pagpigil ko sa sumpa niya. Pues kailangan niyang tumakbo habang karga ka. Miss Ayase, gaano ka ba kabigat, ha? Gusto mo na bang mamatay? Basta imposible. Kasi hanggang 2 beses lang kayang tiisin ang katawan kong epekto ng sumpa. Sinabi mo pa. Eh di mag-training ka para maging malakas ang katawan mo. Simulan mo ng mag-push-ups, sit-ups, tapos squats. 5 set, 100. Ha? Gawin mo na. At ikaw, Momo. Kailangan mo ng ESP training. Kailangan mo pang mas i-level up ang psychic powers mo. Dahil hindi ko naman kayo matutulungan, kailangan nyo na lang palakasin ang mga kakayahan nyo. Kaya ako na mismo magsasanay sa inyong dalawa. Matulog na kayo. Bukas na tayo magsisimula. Pero ikaw, labo mata. Magsimula ka na. Opo. Sobrang bata pala ng lola mo. Kainis siya, di ba? Miss Ayase, sorry nga pala. Huh? Nung nilabanan kasi natin yung higanteng alien, sa sobrang taranta ko, wala na ako iba pang naisip kundi ang sariling kapakanan ko lang. Pasensya na. Normal na reaksyon lang naman yun, di ba? Pero ikaw, Miss Ayase, hindi ka naman ganun. Iniligtas mo na ako. Tinalo mo pa yung halimaw. Pero kung sakaling maulit-uli yung nangyari, magsisikap ako ng gusto na palakasin ang katawan ko para mailigtas kita. Kaya, huwag mo sana akong susukuan. Huwag kang huminto bilang kaibigan ko. Hindi naman kita basta susukuan, oh. Masyado ka mag-isip. Eh, ba't bigla mo sinara yung pinto kanina? Sinipa-sipa mo pa! Bale, ano kasi... Eh, kita mo na! Sabi ko na gusto mo na akong sukuan! Sinabi na nga hindi. Pero parang gusto ko na dahil maliit na bagay lang pinapalaki mo pa. Pasensya na. Ang astig mo kaya nung nakikipaglaban ka. Kaso lang lampa ka naman, Okarun. Kaya sa susunod, malamang ililigtas pa rin kita. Dito ka muna matulog. Dadalhan kita ng kutsyon. Ha? Miss Ayase! Teka, alam mo kasi... Ano kasi... Nauuhaw ako kaya pahingi na rin ng tubig. Yung tsaa dito sa ref, pwede ko bang ibigay sa kanya? Sige lang. May kapapasok lang pong nakakagulat na balita. Nabunyag na ang sikat na idol na si Shoma. Meron palang tinatagong anak sa labas. Napag-alaman din na hindi pala talaga siya 20 anyos, kundi 27 anyos na. Aminin mo rin na hindi ramen. Kundi curry ang paboritong pagkain mo, no? Bukod doon, Siya at ang partner niya. hindi pa rin... Rehistrado, ang kasalsa. Wala namang kakwenta-kwenta yung balita. Miss Ayase! Naloko na! Si Okarun! Gusto niya lumamit ng banyo! Pwede magbanyo. Ano ba? Sinabi ng delikado talaga yung sitwasyon namin eh! Pag may humarang sa paningin ko at hindi ko siya makita, kakawala sa tigil yung sumpa! Ibig sabihin, kailangan ko panoorin si Okarun habang gumagamit siya ng banyo! Pwede pa. Ayoko makakita ng ganong klaseng tanawin! Hindi ko rin ipapakita! Parang yun na rin tinabakan ng dignidad ko niyan eh! Hoy! Huwag mo alisin ang tingin mo sa akin! Wala ka bang naiisip na pwedeng paraan? Ewan. Teka nga, paano mo ba talaga pinipigilan yung sumpa sa kanya? Paano ko kaya ipapaliwanag? Meron kasi ako nakikita nakabalot na aura kay Okarun. Aura? Pagkatapos kapag pinipisa ko yung aura na yun gamit ang mga kamay ko, lumiliit yun.
At siguro humuhupa na yung sumpa. Lahat ng tao may taglay na aura at iba-ibang mga kulay nun. Meron din ganun pati sa mga halaman at bato. Kaya kong hawakan ang aura nila at malaya ko silang napapagalaw. Pero malapit lang ang kaya kong abutin. Talaga? Akala ko pa naman mas kapangyarihan pa dyan ang kaya ng psychic power. Konti lang palang kayang gawin. Kung tutuusin mo, mas matindi pa dito yung nagawa ko rin na gusto yung kapangyarihan ko eh. Noong mga panahong yun, parang lahat ng maisip ko nagkakatotoo. Yun bang parang walang makakatalo sa akin? Kaya lang bigla din namang nawala eh. Tapos ang paghawak nilang sa aura ng ibang kaya kong gawin. Mama, pumikit ka muna saglit. Hindi pwede. Kapag pumikit ako, baka wala uli yung sumpa. Ang problema kasi masyado kang umaasa sa paningin mo. Subukan mong gamitin lahat ng senses mo. Halimbawa, yung pandama mo. Kung nahawakan mo yung aura, ibig sabihin kaya mo rin yung damhin. Kaya pumikit ka sandali at damhin ang pakiramdam ng aura sa balat mo. Dahan-dahan mong damahin. Ang lamig. Kumusta? Nagbago siya. Di gumana. Grabe. Lalo nyo na sinigan yung pagbibigil ko eh. Hindi ko na kaya, lalabas na talaga. Paano na yan, Momo? Malapit nang bumulwak yan. Ikaw kaya ako nakutos sa akin na gawin ko yun. Ayoko makita nyo ako habang tinatawag ako ng kalikasan pero masaya ko dito pa ako maggalag sa labas. Ay, teka! Magamit ang banyo nyo. Ang lakas ng loob mong makigamit ng balo sa bahay ng iba. Hoy, mahiya ka naman! Desperado na kasi ako. Oh, teka! Sino nagsabi pwede ka makibanya sa amin ah? Hoy, sira ulo ko ba? Sinabi babagsak na nga eh. Gusto mo dito na? Sali ako sa bulan! Lalo, sumilis pa siya sa pagkakawin niya sa Sira akin! ulo namin sa pagsabog. Ang bakura! Akin na talumpay. Hindi ako papayag. Nakakahiya. Ikaw pa talagang nahiya? Noon ko pa inasam na makaranas ng kakaibang enkwentro. Yung tagpong kukunin ako ng mga alien. Seryoso? Pero sobra naman to. Gusto ko na makalaya mula sa sumpang ito kaagad. Momo, sabi mo nang nagising ang kapangyarihan mo, pakiramdam mo walang makakatalo sa'yo, tama ba? Tingin ko yun siguro ang tunay na lakas ng kapangyarihan mo. At sa kung anong dahilan, mukhang may pumipigil sa kapangyarihan na yan. Talaga? Parang ang astig nun ah. Problema kaya yun, no? Kailangan mo munang masanay na unti-unting pakawalan ng kapangyarihan mong yan. At hindi natin alam kung gaano katagal yan naabutin. Aba, okay lang naman kasi mukhang matatagalan din bago mapalakas ang katawan ng binatang to. Matagal niyo ba ako papanoorin habang gumagamit ng banyo? Ako dapat ang Lola, ayan na! Nandito si Turbo, Lola! 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 Hoy, ikaw! Anong ginawa mong halimaw ko sa lola ko? Atake sa puso o kaya naman stroke. Ikaw ang papipiliin ko ng sanhi ng pagkamatay niya. Pwede nang maipasa ngayon ang sumpa ko sa pamamagitan ng binatang ito. Ang sino mang makita ng binatang ito, pwede ko nang isumpa hanggang sa mamatay. Kaya naman huwag mo akong mamaliitin. Hindi kita bibigyan ng panahong maghanda. Pumunta ka sa tunnel ngayong gabi. Wag hindi ka pumunta, gagamitin ko ang binatang ito para isumpa at patayin ang kahit na sino. Mamayang gabi. Kung hindi, alam mo na. Nosebleed? Teka, ano bang nangyari? Pati tenga niya nagdudugo din! Sumasakit bang ulo niyo? Momo, sabihin mo sa akin kung anong nangyari kanina. Kailangan ba talagang isuot to? Hirap ako makakita rito eh. Bulletproof vest yan laban sa masasamang espiritu. Kaya isuot nyo na lang. Isang mali lang, mamamatay kayo kaagad. Hindi yun problema sa amin. Wala man sa itsura pero nakatalo na kami ng aliens. Eh, hindi naman totoo na may mga alien eh. Pwede ba? Umayos ka. Opo. Ganyan kasi ang ugali mong pasaway ka, kaya lagi ka na lang nasasangkot sa mga problemang gaya nito. Mula pa ng bata ka, hindi ka na nakikinig sa akin. Ay, nakakarindi na. Nagsimula na naman yung matanda sa sermon niya. Tara na, Okarun. Momo, Ano na naman ba yun ah? huwag kang mamamatay. Parang awa niya na. Ang dalawang batang yun. Protektahan niya nawa. Bakit tayo sumakay ng tren? Masyadong malayo kung magbibisikleta. Bago pa tayo makarating doon, siguradong pagod ka na. Hindi ko talaga mapapatawad ang turbo lolang yon. Pasensya na, kasalanan ko lahat to. Hindi Kaya... yun eh. Personal lang galit ko sa kanya dahil pinagtangkaan niyang sakta ng taong mahalaga sa akin. Lagot ka sa akin, Turbo Lola! Ilalampasok kita sa karera!
Miss Icy. Huwag mo naman gawin yan dito mismo sa tren. Atat na akong hubarin ng mga damit na to eh. Okay lang ba talaga na humbarin yan? Proteksyon laban sa masasamang espiritu ang mga damit na yan, hindi ba? Bili ng lola mo, isuot daw. At sino naman magsusuot niyan? Para sa mga gyaro, pang formang damit ang panlaban. Hindi ako gaganahan kung hindi ko suot ang trip kong damit. Bakit nakakangiti ka pa? Parang ang saya kasi, di ba? Hindi kaya. Parang nasusuka na nga ako eh. Hoy, Gurang! Sinong tinatawag mong masagwa? Magsumisigaw ka! Sinabihan kasi ako masagwa ng Gurang na yun ng isang araw eh! Ha? Sinabi niya nga! Nagwala ka rin kaya dahil doon sa sumpa. Okay, sigaw na! Susunod, paliparin si Turbo Lola! Nakakahiya talaga sumakay ng tren ng ganito.